Okay, good morning, grade 8. So today we're going to create another kinds of table using the HTML code. This is called personalized calendar. So to give you a glimpse of view, ito po yung tsura ng output ninyo. So ito, kay Villanueva po ito, gawa niya to. Yan. So sa isang screen lang, mayroon pong 12 months na makikita. So apat sa taas, January, February, March, April. Merong May dito, June, July, August, and apat po sa baba. Sa gitna po nun ay ang inyong profile pics or ang inyong portrait picture. Okay. So, to start with, alamin muna natin kung ano yung mga requirements. So, ang pinakaunang requirements ay dapat meron kang 12 months na nagawa na. No? Meron ka ng 12 months and then ay yung 12 months mo na yon, di ba, nagpa-activity na ako sa inyo nung una, activity 1 natin is to customize your table. Yung papalitan natin yung color ng holidays, font color niya, and then yung Sunday na column dapat yan lahat ay naka change ng color red, no? Yung BG color niya. Okay. So dapat aware na kayo doon, alam niyo nang gawin yon, no? Change font color. I-research nyo lang naman yan sa Google kung ano yung mga legal holidays ng bawat month. So, ngayon, ang pag-focusan natin ng attention ay yung pag-create ng personalized calendar na katulad nito. So, sa paggawa nito, kailangan ma-identify mo kung ilang columns and rows meron ng ating personalized calendar, para di po kayo mahirapan. So, tingnan po natin. Pag sinabi natin columns, this is the kinds of lines that appears vertically. No? Ito yung mga lines na nakatayo, patayo sa inyong screen. So, katulad nito, this is column 1. Okay. Yan yung January na yan. This is a column 1. This is a column 2. Then, this is a column 3. Pababa. And this is a column 4. So, sa mga rows naman, ay ito naman po yun. So, ito yung mga lines na appears horizontally. That is rows. This is the first row. Yan, hanggang doon. The second row, ito naman. And then, the third row. And then, we have the last one, the fourth rows. Okay? So, all in all, ang gagawin po nating table para sa ating personalized calendar ay 4x4. 4 columns and 4 rows. Or 4 rows and 4 columns. Yan. So, ganun. Mauna muna yung rows. Para makagawa tayo nito, kailangan meron tayong notepad. So, search natin, notepad. So, dito po yung notepad ko. And then, ditan ko lang ha, para makita po ninyo at maintindihan ninyo kung paano po ito gagawin. So, ilalagay ko siya sa gitna. Medyo ilapit mo. Ayan. So, una ay maglalagay tayo ng HTML. Okay, HTML. Sunod dyan ay head. Sunod ay title. Okay, this is, ang title po nito ay table within a table. And then, close natin yung head. No. Close mo na pala yung title. Close natin yung head. And then, magbukas po tayo ng body sa baba. Para magkaroon tayo ng content. Under the body, nandun yung ating table. So, sa loob ng table natin, kailangan maglagay tayo ng border para may linya-linya ang ating table. So, table. Lagay lang natin 1 para manipis lang.
And then under dyan ay magkaroon tayo ng TR. Okay, ilang TR nga po ang gagawin? Ilan? 4. So, kailangan may open and close tayong TR. Yan. Control C and then paste natin. 2 na. Pangatlong paste and then pang-4 na paste. Okay. So, nakagawa na tayo ng rows. Ito. 4 na rows na yung nagawa natin. So, lakyan ko ng konti yung aking notepad. Okay. Lakyan ko ng konti. So, nakagawa na tayo ng table. So, mayroon tayong unang TR para dito. Ayan, pang January. And then, meron tayong pangalawang TR para sa rows ng May and June. Meron tayong pangatlong TR para sa rows ng July and August. And meron tayong pang-4 na TR para sa September to December. So, sa ngayon ay i-close muna natin yung table natin para hindi tayo malito. Okay, close natin. Okay. Ayan, so na-close na natin yung table. Kakaroon na siya ngayon ng lines. Ngayon, ang bawat rows natin ay mayroong 4 na cells or columns. So, sa TR1, ilan yung columns natin dyan? We have January. Ilapit mo yung camera. Okay. Sa column 1 natin, ay sa row, yan, sa rows number 1 natin ay meron tayong January, February, March, and April. So, yan yung mga laman natin. So, ilan yon? January, 1, 2, 3, 4, 4. So, kailangan ng 4 na content nitong TR. Sa loob ng open and close TR na to, dapat meron tayong 4. Okay? So, magkakaroon tayo dito ng 4 na TD. Okay. 4 na TD. TD na lang ang gagamitin natin, wag ng TH kasi hindi naman tayo maglalagay ng text. So, copy lang natin. Copy, highlight and copy. Control C. And then, Control V. So, 2 na. Control V again. 3. Control V again. 4. Para hindi tayo malito, lalagyan na natin siya ng text kasi for the meantime, text lang muna ang ilalagay natin. Kasi mamaya, sa paglalagay natin ng table nito, di ba, yung buong table ng January calendar, ay ipipaste natin siya inside this table or TD. So, kapag marami na pong tag dyan or HTML tag, malilito na tayo. Kailangan ang hanapin natin ay itong mga text na to. Ayan, February, this is March, and this is April. Okay. So, meron na tayong ganyan. Dito po, sa pangalawang TR, uulitin lang natin yung ginawa natin sa unang TR. No? So, gagawa lang din po tayo ng TD na 4. 4 na TD dyan. Okay. 2, 3, and 4. So, 4 na po yan. Copy na lang po muna natin. Mamaya na natin siya lalagyan. Now, since ang ating laman ng pangalawang TR ay sa una at saka sa dulo lang. So, dito lang tayo maglalagay ng May. And then sa dulo, maglalagay tayo ng June. May purpose po yan kasi mamaya itong dalawang to, i-merge lang yan. Mawawalan din ng saysay yan. Buburahin din natin siya. Pero for the meantime, para di po kayo malito at masundan nyo po ang ginagawa ko, ay hayaan na po muna nating blanco yan.
Okay, proceed po tayo sa next one, na next TR. Lalagyan din po natin siya ulit ng TR at TD. Ayan. Copy lang natin. Ulit-ulitin lang natin yung proseso. May 4 na TD sa loob ng TR na yan. Okay. Ang laman po ng pangatlong TR ay July and August. Dito sa una, mayroon July. Sa dulo ay August. Ayan. So, sa last na po tayo na TR. Sa last na TR ay meron po tayong 4 na laman dyan. Lagyan po natin dito. Okay. TD. Then, ika-copy-paste lang po natin. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. 4. Okay. Tapos dito, this is September. Okay. This is October. This is November. And this is December. Ayan. So, meron po tayong ganyan. Nagawa na po natin yan. Ituloy po natin yung tag. Isarado natin yung body tag. Then, isarado din po natin yung HTML bilang pangwakas. And then, we are going to save this one. Go to File. Save As. Okay, doon tayo sa gawa pa yung folder, no? Sa akin, nakagawa ko ng folder sa second quarter. Inside the second quarter, meron akong personalized calendar dyan. And then, dito ko po ilalagay yung aking tag, which is personalized calendar. Dot, underscore, surname, dot, HTML. Okay, so yun po yung magiging ano natin, pangalan or file name. Then try to save. Hanapin po natin siya kung nandun siya. So ayun po. Yan. Yan siya. So meron na po ako dito rin ano, picture ng profile pic and then yung screenshot. Okay. Ay, naka-calendar din po, excuse me. Naka 12 months calendar din po siya dito. Andiyan po yung mga calendars na ginawa ko po. And tingnan po natin kung anong itsura ng ating ginawa. So, ayan po siya. Ayan. Bakit meron table within a table dito? So, tingnan po natin, baka nagkamali po ako dyan. This text supposed to be, dapat title yan. Pero lumabas siya sa content. So, tignan, balikan po natin yung ating tag, HTML tag. Malapit mo. Yan. So, mali po kasi yung spelling dito. Wala siyang letter T. Lagyan natin letter T. Then, check natin yung dulo. Meron. Okay. So, save lang natin. File. Save. Kasi nagawa natin mag-save kanina. So, this time, kailangan save lang. And then, balik tayo sa browser. I-refresh lang po natin. So, ayun. Wala na po yung text na yun. So, plain na po. Nasunod naman po natin yung ating plano. Nasa gilid lang. So, ito. But this time po, maglalagay po tayo dito ng tag to merge these two columns. Ito. Maglalagay tayo ng tag para ma-merge natin yung two columns na yan. So, balik tayo sa notepad. Tandaan nyo anong pang ilang cell yan. So, pangalawa, after ng May. So, hanapin po natin yung May dito. May. Ayan po siya, di ba? After ng May. So, ito yung pangalawang cell after ng May. Yan, maglagay po tayo dyan ng ang bubrahin natin ay patay yung linya, di ba? So, kasi magkakasunod yun. Ayan, no? Patay yung linya yan. Ayan. So, ito pagitan ng dalawang to, bubrahin natin ang linyang yan, ang tawag dyan, patayo, di ba? So, columns yan. So, dapat type nyo, calls span. Without space, ha? Call span and then quotation. So dito inside the quotation dapat double quotation pala. So inside the double quotation ay yung number of columns na ma-occupy mo kapag minerge mo yung mga columns mo. So dito from this line
from this cell going here, bilangin natin 1, 2. So, dapat sa loob nito ay ng calls pa natin, ilagay lang po natin 2. Okay? Tapos, try to save. And then, tignan po natin kung na-merge po natin. Ayan. So, na-merge po siya. Pansinin po ninyo, yung ito, nabura po yung pagitan ng pangalawang columns. Pero the problem is, nagsobra po tayo ng isang cell dun sa dulo. Bakit? Kasi hindi natin to binura. So, buburahin naman natin yung kasunod nung nilagyan natin ng call span. Yung kasunod na cell nun. Yung nilagyan natin ng call span. So, ito yon, di ba? Yung nilagyan natin ng call span, ito yung cell na yon. So, yung kasunod niya ay ito. Buburahin po natin yan. Okay, pag minura natin, save, and then balik tayo sa browser, refresh. So, ayan na, sakto na, di ba? Wala nang sobra. The problem is, kanina, kung babalikan po natin yung ating, kung babalikan po natin, ay naka-merge din po siya pababa. So, parang, naka-merge na yung columns, tas i-merge mo pa siya ulit, papunta sa baba. So, ang mangyayari po ay, dahil, dito rin manggagaling, di ba? So, dito rin naman manggagaling yung ating, ang ating merging. So, dito din, di ba? Pababa lang natin, i-merge lang natin siya pababa. So, dapat, sa loob lang din ng bracket ng call span nito. Ayan, yung cell na after ng May. Diyan lang din tayo maglalagay. Pero this time, mag-space lang po tayo. Ayan, mag-space. And then, lagay natin calls. Ay, hindi. Pababa pala, no? So, ang buburahin niyang line ay pahiga. So, that is rows span. Rows span. Yan. And then, bilangin mo, from this cell going down, diba? Ilan ang movement? So, we have 1, merging up to here, 2. So, 2 pa rin ang ilalagay mo dyan. Equals 2. And then, quotation. So, dapat yung number 2 nasa loob siya ng double quotation. Okay. Then, try to save. Ilagay po natin dito. Tignan po natin. Focus mo. Okay. Refresh. Ayan. So, yun. Na-merge naman po. Kung papansinin nyo, nabura po yung lines in between May and July. Pero nagkaroon na naman tayo ng sobra dun. Ayan o, nagkaroon na naman tayo ng sobra dito. So, anong rows ba ito? Under po siya ng July. So, pang ilang rows yan? 1, 2, 3. So, sa third TR. So, ito yung unang TR, pangalawang TR, pangatlong TR. So, ito yung July. So, yung kasunod nun, ayan, occupy na siya. Pwede nating burahin. Kasi i-occupy na siya ni merge galing sa taas. So, file save. Try natin. Bura tayo. Okay. So, ganyan po ang nangyayari. Pero this time, meron pa rin sobra. Bakit kaya? Kung napapansin niyo kanina, yung movement natin sa row span ay dalawa. So, sa madaling salita, dalawa din dapat yung buburahin mo sa ilalim para magiging pantay yung table natin. Walang sobrang ganito. Ayan, wala siyang sobrang ganyan. So, hanapin ulit natin yung July. Ito yung July. Tapos, meron din tayo dito ulit na TD na walang laman. Napansin niyo kanina, di ba sabi ko sa inyo, itong mga TD na walang laman ay mabubura din yan mamaya. So, this time po, ito na po siya. Buburahin na po natin siya. And so, pangalawang bura na natin yan ha, under ng rows ni July. Pag sinave po natin, and then refresh po tayo sa browser, ayan na po. Pantay na yung ating table. So, ready na po siya para lalagyan natin ng mga HTML calendars. Okay? So, for the meantime, ay lalagyan muna natin ng picture itong gitna para hindi kayo malito. So, lalagyan natin ng picture.
Okay. Saan yung may call span? Di ba? Ito yon, may call span. So, dito sa tabi niya, sa bandang kanan, ay lalagyan mo ng IMG and SRC equals and then double quotation. Ito yung tag, HTML tag na ginagamit para magkaroon ng picture ang inyong cell. So, wala pa sa ngayon, wala pa po tayong laman. Sa loob ng quotation kasi, dapat yan ay file name ng picture mo at yung image type. So, balikan po natin yung folder ko na ginawa kanina. Okay. Ayan siya. So, ito po yung picture ko. I-right click ko lang po. And then, properties. Tignan po natin kung anong file type. Lapit mo. Ayan. So, JPEG po siya. Itong 3 litra lang ang ating alalahanin dyan. .jpeg. Okay. And then, right-click again. X lang natin. Tapos, right-click again. Rename. Bakit magre-rename? To make sure na yung ating image ay tawag nun ay makopya natin yung pangalan niya ng buong buo. Kasi case sensitive po ito. Kapag naka-capital letter yung ating file name, dapat capital letter din yung pag-type natin dun sa ating notepad. Para hindi na po natin alalahanin yun at intindihin, dapat magra-right click na lang po tayo and then rename. Pag naka-highlight na po yung name, ay copy lang. Ayan. And then balik na po tayo sa notepad. Ilagay po natin sa loob ng SRC. Ayan. Ayan. Right click and then paste. So nakapag-paste na tayo, lalagyan lang natin o huwag pong kalimutang maglagay ng tuldok or period and then yung 3 letra na inalala natin kanina, yung file type niya, JPG. Okay. So pagtapos na po yan is file lang po and then save. So just to make sure na itong dalawang to, yung personalized calendar mo at saka yung image mo ay nasa isang folder lang siya. Hindi itong image mo ay nakalagay sa isa pang folder. Hindi ganon. Hindi yan mag-display. Okay, balik tayo sa browser. Okay. Refresh lang po. So, ayan na. May picture na po. Okay na po yan. Maglalagay na po tayo this time ng HTML ng January. Yung kalendaryo natin. Okay. Hanapin po natin yung kalendar ng January. Yes. Sa loob siya nito. Personalized calendar. Ayan po yung January. Right click, open with notepad. So, pag nakabukas na po ito, ay lalagyan po natin siya ng or magko-control A lang tayo. Control A. Yan. Tapos, right click, control C. Punta po tayo dun sa personalized calendar natin. Ayan po yung January, di ba? Okay, highlight lang po natin yung January na yan and then papalitan po natin siya ng bagong laman. With this time, HTML na po. Ayan. So, hanggang HTML yun ha. From open to na code. And then, okay na tayo dyan. Punta naman tayo sa February. Hanapin natin yung February. Sarado natin yung January. Tayo sa February. Saglit lang to. Basta meron na kayong kompletong mga requirements sa February. So, ito yun. Open with notepad. Yan. Control A. Right click, copy. And then we have here, February, di ba? Highlight natin yung February na text. Balik tayo sa nasa personalized calendar ako na notepad. Okay. Highlight yung February na text, papalitan natin ng HTML. So, ngayon, March na tayo. So, hanapin natin yung March. Ito, March. Right click, open with notepad. And then, Control A. Right click, copy. Balik sa personalized calendar. Then, ayun yung March. Highlight lang natin. Palitan natin. Control V. Palitan natin ng notepad. Punta po tayo sa
Kasunod, March, April, open with Notepad. Okay, Control A, right click, copy, and then punta tayo sa personalized calendar. Ayan yung April. Highlight lang, palitan lang po ng Notepad. Okay. So, for the meantime, isave lang po muna natin. Tignan natin kung ano po yung result. O, yan, di ba? O, kompleto na. Tama na. So, ngayon, yung May naman at saka June ang gagawin natin. May and June. Sulit lang yan. May. And read. Notepad. Proceed. Right click, copy. Tayo sa personalized calendar. Saan yung May? So, ayan yung May. So, mag-iingat tayo sa pagkaano. Kasi, pati yung TD na natatanggal. May. June. Control A. Right click, copy. Tayo sa personalized calendar. Hanapin ang June. Yan. Control B. Tayo sa July. Read Notepad. Control A. Right click, copy. And then hanapin ang July. July, August. Naka-play na. August. Open with Notepad. Right click. Copy. August na tayo. Huwag mo isama sa pagbura yung TD ha. August. Uy, September na lang. September. Open with Control A, right click, copy. Then September. Tapos September, October na lang. Open with Notepad. Yan na sa kamay. Control A. October, November. Ayan yung November. And then December. Tapos na. Kita natin yung December. And then pagtapos nyan is save lang po. Save. And then punta po tayo dito, refresh. So meron na tayong 12 months calendar. Napapansin po ninyo, ayan po yung itsura niya. Okay, pagtapos po nyan ay i-attach po lahat ha. I-attach po lahat. Itong 12 months calendar, yung inyong pictures, tapos ito. Yung tatlo na yan, tatlong file. I-upload sa Google Drive. Ay, Google Classroom.